Sa linya na. Sir Sunny, good morning po. Ay, magandang umaga. Kumusta na po? Mm, mm. Good morning po, Sir Sunny. Ito pong datos na ito mula sa Social Weather Station na sinasabi 52% self-rated poverty. Paano nyo po tinitignan yung data na ito? At ito po ba yung data rin na mayroon yung poverty statistics ng gobyerno natin? Same po ba sila ng datos ng SWS? Alam mo, isa nakakalungkot, kinailangan pa ng isang pribadong survey outfit tulad ng SWS na sukatin yung kahirapan at kagutuman sa bansa. Yung official government stats kasi, every 2 years lang siya naglalabas ng poverty statistics eh. Yung huli 2023, yung susunod 2025. So madalang na siya, tapos huli pa siya. I think yung 2025 na, yung 2023 results, halos isang taon delayed na Mm. ilabas. So sa tanong, nagtutugma ba to sa government stats? Walang government stats eh na Mm. pwedeng ipagtugmaan. So Mm. unfortunately, ako sa akin, sa amin, isang malaking punto yon. Kung seryoso yung gobyerno na sugpin ng kahirapan kagutuman at kung gusto yung malaman kung gumagana yung kanyang marami siyang programa, Diwa, Mm. food Mm. stamps, food security emergency, hindi ubra yung kada 2 taon mo lang sinusukat yung kahirapan eh. So sa amin, mas tingin namin unless may bibigay na datos yung gobyerno na pagdudahan yung SWS stats, right now, siya talaga yung perong pwede natin panghawakan na Mm. datos. At unfortunately, actually, yung pinaka-comment namin na punto nyo na kanina dun sa konting banter nyo eh. Sa amin, nakabahala dito. Bagamat lumiit yung bilang na nagkasabing mahirap sila, grabe yung paglaki ng bilang na nagsasabing nagugutom sila. So sa amin, Mm. ang nililinaw ng ganong klaseng finding, yung punto nyo na yung mga nangangailangan hindi naaabutan ng ayuda. Pero yung mga less na nangangailangan, sila yung naabutan ng ayuda. Kaya sa amin, yun ang magpapaliwanag kung bakit kumonte ang bilang nagsabi ng mahirap, pero dumami ang bilang nagsabi ng nagugutom sila. Ibig sabihin, yung ayuda, hindi na pupunta dun sa mga pinakanangangailangan. Pero doon sa survey nakalagay din po, Sir Sunny, ang pinakamataas na self-rated poverty nasa Mm. Visayas at Mindanao. Sa pagsusuri niyo po, anong ugat nitong mas nararanasan na kahirapan ng mga kapatid po natin diyan sa area na 'yan? Well, kasi ang orientasyon ng gobyerno sa kanyang mga patakaran, ikonsentra talaga yung rekurso, oportunidad dito sa NCR, Gitnang Luzon, Timog Katagalugan. Sa halimbawa lang, di ba pinagmamalaki palagi yung build better, more infrastructure projects nila. Alam niyo ba, humigit kumulang 2/3 ng proyekto na yan ay nakakonsentra sa NCR, CL, tsaka ST. So isang attitude yun na pinapakita yung pondo ng gobyerno sa halip na papuntahin niya doon sa nangangailangan, Northern Luzon, Visayas, Mindanao, kinokonsentra kung saan na nakapwesto yung mga malalaking kumpanya. So para sa amin, hindi nakakagulat na naiiwan talaga yung Visayas, Mindanao kasi hindi binibigyan ng atensyon eh. Mhm. Simpleng usapin nga ng infrastructure, hindi na pupunta infrastructure kung saan nangangailangan ng Mm. infrastructure. Oo. Yung gusto ko lang tignan, maganda na yung sinabi mo na Mm. parang siguro kailangan ng parang reallocation ba or parang 'di ba pag Mm. ng resources ano, oo. Pero yung isang nakita ko dito ay hindi ko lang ito Mm. ma-explain dun sa SWS survey ay record high naman daw yung families who rated themselves as not poor at 36% compared to 26% lang noong December 2024. Paano mo ipapaliwanag 'yon? Well sa amin ang pinapakita niyan, yung napuntahan ng tulong sa tansya namin nitong nakaraang mga 3 buwan, yung napuntahan ng tulong, yung mga medyo tinatawag na borderline, yung mga konting nasa ilalim ng linya ng kahirapan, dahil naabutan sila ng ayuda, umangat sila lagpas dun sa borderline ng kahirapan. Pero sa amin, Mm. kaya mahalaga yung diskusyon niyo kanina, ang ibig sabihin niyan, kung may pondo yung gobyerno, imbes mapunta dun sa mga pinakanangangailangan, yung mga nagugutom kasi Mm. dumami yung bilang na nagugutom eh. Humigit tumoble na sa ilalim ni Pangulo Marcos yan. 7.5 milyong pamilya na nagugutom. Imbis mapunta sa pinakailalim na nangangailangan, napunta dun sa medyo angat ng konti. At sapat yun para matulak sila over the poverty line. Pero sa amin, ang tanong dyan, yung sinasabi ng record high daw na nagsabi na hindi sila mahirap, tatagal ba yan pagkatapos ng halalan? Tatagal ba yan pagkatapos itong kaguluhan sa pandaigdigang ekonomiya dahil sa ginagawa ni Trump, tapos sa reaksyon ng gobyerno, hindi Mhm. naman actually bibigyan ng pansin lokal na ekonomiya. So sa amin, medyo pinagdududa kami na mananatiling ganyang klaseng reporting even sa SWS pagkatapos ng halalan.
Ikalawa, kapag nag-unfold na itong mga bagong patakaran sa pandaigdigang ekonomiya. Kasi yung the survey was done itong March, March 15 to 20. So, Mm. posibleng nagkaroon nga ng buhos no, ng mga ayuda. Kami medyo sigurado kami bumusang ayuda dun sa Oo. sa mga kapaki-pakinabang sa mga politiko. Walang duda diyan. Walang ibang dahilan kung bakit binawasan ng 4Ps, may matinong listahan naman na nangangailangan. Parang 60 billion pesos Mm. ang binawas sa 4Ps. Ang dinamihan, yung AKAP program ni Speaker Romualdez na pinagkatiyan nga ng Senado at ng House of Representatives. Ang dinagdagan din yung mga families requiring parang emergency assistance. Yung Mm-mm. mga kumbaga discretionary na. So sa amin, yun ang magpapaliwanag talaga dun sa konting pag-angat ng mga tao sa over yung linya ng kahirapan. Pero yun nga, hindi siya sustainable I think, again, wala na ako masabi kasi nasagot yun para hindi maging mahirap, kailangan ng trabaho. Pero kung titignan yung ibang survey naman ng gobyerno sa Labor Force Survey, hindi actually naglikha ng ganong karaming trabaho mula sa nakarang taon. Parang 200,000 lang dagdag na trabaho. Tapos karamihan pa dyan sa gobyerno. And again, baka election related yan. Baka pagkatapos ng halalan, itong 350,000 yata more or less na trabaho sa gobyerno, baka mawala na yan kasi nga tapos yung halalan. So, yung sustainability I think yung pinakamalaga. At para maging sustainable ang pag-angat ng mga tao, lagpas sa linya ng kahirapan, kailangan trabaho, kailangan ng kita, kailangan palakasin ang agrikultura, palakasin ang industriya, tulad ng ginagawa ni Trump sa US, para may sapat na purchasing power yung pamilya dun sa nagmamahal na presyo ng pang-araw-araw na bilihin. Meron din mga balita, no, Sir Sonny, nitong nakaraan sinasabi, just last month, ang sinasabi niyan, bumababa yung inflation rate, tapos tumataas daw yung gross domestic product natin. Pero bakit gano'n? Nananatiling mataas pa rin yung bilang nitong mga Pilipino na itinuturing nga po ang sarili nila bilang mahirap. Ano pong explanation doon? Well, yung mababang inflation rate, hindi naman sinasabi nagmura ang bilihin Sinasabi nila ng mababang inflation rate, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. So sa amin, yung mga ikinagalit natin na 7%, 8% inflation naman nakarang taon, nandiyan pa yan sa kasalukuyang inflation Hindi lang natin nararamdaman kasi hindi lang natin nakita sa inflation rate kasi sinusukat nun yung bilis sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa nakarang taon. Pero yung napakabilis sa pagtaas ng presyo ng bilihin dati, hindi naman siya nawala Kumbaga, andun pa rin siya sa kasalukuyang presyo ng bilihin. So kahit na bumabang inflation rate, mahal pa rin yung bilihin. Ikalawa, kung hindi naman dadagdag ng sahod, kung wala naman disenteng trabaho, kung hanggang ngayon bibilangin ng gobyerno, milyong-milyong Pilipino, sinasabi nila may trabaho, yung unpaid family workers. Pero wala namang kita. Anong sisid ng trabaho kung wala kang kita? So sa amin, kung susumahin lahat nun, nandun pa rin yung pinakabatang pangailangan. Bigyan ng podo ng agrikultura para maging mas produktibo magkasaka natin, mas mura yung pagkain. Bigyan ng trabaho yung mga Pilipino sa pamagitan ng pagpapalakas ng agrikultura, pagpapalakas ng lokal na industriya, at actually, pagpapalawak ng serbisyo ng gobyerno. Sugan, edukasyon, pabahay, at iba pa mga serbisyo na kailangan sa pang-araw-araw. Oo. Dito rin po sa survey, kanina nabanggit nyo na, 51% sir ang nagsasabi na food poor sila and pinakamataas nga po yan sa halos 20 years. Ano po ibig sabihin yan sa kasalukuyang estado ng food security po natin dito sa Pilipinas? Well, sa amin, alam nyo, di ba, wala pa noon, nagdidinig natin, nag-aibang gobyerno, malapit tayo maging upper middle income country, di ba? Para makagraduate na raw tayo. Sa amin, ang mas mahalaga, hindi yung pagsukat ng upper middle income country na para middle class yung mga Pilipino. Hindi naman totoo. Ang mas mahalaga, ilan ba yung nagugutom, ilan ba yung mahirap. So sa amin, yung tendensya palagi ng gobyerno, nagmahal ang presyo ng pagkain dahil sumabog na bulkan, may kalamidad, o may nangyaring natural disaster. Parang normal na yun So parang sa amin, hindi na pwede gawing dahilan yung mga parandalian sa halik na gano'n. Dapat tignan ng gobyerno ng sarili, bakit sa mahabang panahon, kulang ang binibigyan ng suporta sa agrikultura para may murang pagkain. Ako isang last point lang po. Yung si Pangulong Marcos nung unang bahagyang Desyembre, nagpirma siya ng pinagmalaki niya, dagdag na pondo para sa rice industry. 30 billion pesos na daw. Pero, nung pinasa yung budget 3 weeks later, binito niya yung dagdag na pondo para sa rice industry. So alam mo yun, yung attitude doon, ito barin na lang nga ito 5 billion, 10 billion, 20 billion pesos. Hindi niya binibigyan yung rice industry. Pero yung daan-daang bilyong pork barrel,
bibigyan ng pansin. So sa amin, yung ganung klaseng bulok na prioridad, yun ang dahilan kung bakit mahal ng pagkain. Hindi na yung mga extra na salik na kan o Mm. bagyo o whatever. Medyo parang lumantugtugin na. Alam naman natin na darating yung mga extra na salik. So dapat magandaan. Yung binanggit mo na rin yung tulong, no, Sunny, para doon sa mga farmers, parang may nakita akong parang analyst ba yun na sinabi niya na parang indication daw talaga na mahirap or nagugutom yung isang bansa kung yung mismong farmers ay hindi maganda Mm. yung kanilang pamumuhay at itong mga farmers natin ay dumadaing nga, 'di ba, na mababa pa rin yung presyo ng pagbenta nila ng Mm. palay, arising yung kanilang mga gastusin. Yung mga ganyang issues, anong nakikita nyo? Mm. 'Di ba binanggit mo na dapat nga taasan yung tulong eh. Kasi kawawa talaga yung Mm. ating mga farmers. Tapos ayun nga, self-destructive siya, eh. Mhm. Maliban dun sa, yung mga magsasaka natin, kung 15, 16, 17 pesos ang benta nila ng kanilang palay, tapos si middleman, ibebenta yan Mhm. 35, 40, 45 pesos. So, dehado na yung magsasaka, lugi siya. At ang gagawin din sa magsasaka, kung di siya kumikita sa pagsaka, aalis siya. Kung umalis siya, tapos lagyan ng real estate development, di ba? Gawin, ewan ko, gawin ng Mhm. subdivision, patagin niya, lagyan ng semento. Actually, ang tinatamaan ng ganong klaseng patakaran na walang suporta sa magsasaka, yung magsasaka, pero also yung food security ng bansa. Eh di ba, Mhm. di hamak, mas lalo mahirap na maging productive agrikultura natin kung dumami na yung mga real estate subdivisions na Mhm. sinemento lahat ng mga yan. Mhm. At again sa amin, simple rin naman eh. Kung gusto ng gobyerno, palakin ang produksyon natin, bigyan ng suporta ang magsasaka, pati Mhm. irigasyon, binawasan nga nila ang budget ng irigasyon. Paano ka maging produktibo kung mismong irrigation systems ng NIA ay binawasan ng budget? So alam mo Mhm. yun, medyo nakakatawan, ang dami-dami nilang palaging mga parang pasikat, di ba? Kadiwa, food stamps, food security emergency committee. Parang luma naman yung mga problema. Oo. Ang basic na kailangan gawin, itong mga pasikat nyo, eh, hindi siya uubre. Yung mga Mhm. kasi pasikat lang talaga sila parang magbigay ng impression na may aksyon. Wala man actually fundamental na binabago dun sa pagiging atasado ang agrikultura natin. Mm. Pero yung ngayon itong 27.2% naman na involuntary hunger, highest, 'di ba, since September Mm. 2020 ang sinasabi nila. Paano ngayon matutugunan? Siguro parang immediately anong pwedeng gawin para matugunan at mapababa ang ganyang statistics ng hunger? Well, alam ko maraming naiinis dun sa ayuda, pero kung sa kagyat na tulong, ayuda ang pinakamabilis na tulong talaga eh. So sa amin, hindi talaga katanggap-tanggap yung pagpipihit ng pag-distribute ng ayuda mula dun sa sistema na tinutukoy yung mga pinakanangailangan, ipihit siya dun sa sistema na pinaka gusto ng mga politiko. Mhm. Yan ang dahilan kung bakit dumobo yung bilang nagugutom. Kasi nga, tinanggal mula sa kanila yung ayuda. So Mhm. unfortunately, kahit ayaw natin na hindi natin isip na sustainable yan, isang kagyat na dapat gawin, sa totoo lang, dagdag ayuda para sa pinakamahirap. Para Mhm. naman mabili nila yung nagmamahal na pagkain, whether bigas, prutas, gulay, isda, at iba pa. Pero again, panandilian yun kasi kung wala yung kaakibat na pagpapalakas ng produksyon, tataas na action. Di ba parang supply and demand eh. Kung bigyan mo Mhm. ng ayuda, yung mga mahirap, tapos punta sila sa merkado, mas may pagkompetensya din sila para bilhin yung maliit na supply, tataas na actually yung presyo. So, hindi sapat yung ayuda, parang walking on two legs dapat, dagdagan ng ayuda sa mga pinakanangailangan. Pero sobrang halaga, palakasin yung produksyon para mas lumaki yung supply, para hindi lalo magtaas ang presyo ng bilihin. Okay. Mhm. Sir, yung dagdagan yung ayuda, hindi ba parang sandamakmak na nga po yung ayuda na meron tayo? Ang dapat yata nilang gawin is ayusin yung Mhm. pinaglalaanan ng ayuda kung nakakarating po ba sa tamang mga Pero pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Ay hindi, sa amin yun ang step 1 sa pag-aayos ng sistema sa ayuda, eh. Tanggalin talaga sa kamay ng politiko, lalo na ngayong panahon ng halalan. Tanggalin sa kamay nila yun. Pero siyempre isang buwan na lang, halalan na tayo. So may resolve na yung usapin na yan. Pero tama kayo na ang step 1, tanggalin yung kontrol ng mga politiko. Pero maliban doon, naniniwala kami sa panahon ng kagipitan, panahon ng pangailangan, yung ayuda talaga ang pinakamabilis na support na mabibigay. Ang Mhm. problema lang, wala kayong kaakibat na pagpamura ng pagkain sa pagbibigay ng suporta sa agrikultura. At higit sa lahat, paglikha ng trabaho sa pagpapalakas sa lokal na industriya. At yun ang Mm. papansinin nyo, wala Mhm. isa sa mga whatever, senatorial frontrunners natin na nagsasalita about yung pagprotekta ng lokal na agrikultura, Mm. pagpapalakas ng lokal na industriya. Hindi ba nakakapagtaka yun? Nagigitla na tayo sa ginagawa ng US na grabe yung protectionism niya,
Pero parang tayo, hindi, magbukas ng bukas pa rin tayo. Apat na dekada na nagbubukas, apat na dekada na bumukas ang agrikultura industry natin. Kulang ang trabaho, kulang ang produksyon. So medyo kailangan mag-reset din ng pag-iisip ng economic managers natin. Maliban sa tanggalin yung pakikilan ng mga politiko sa pondo ng bayan. Sir, aside from yung problema natin sa agriculture sector, yung problema po natin sa labor conditions, may epekto rin po ba dito sa self-rated poor at food poor na meron ng SWS? Halimbawa, mas marami yung contractual employees, yung mababang pasweldo, at yung kakulangan din ng mga nagiging regular na empleyado. May factor po ba ito dito sa bilang ng self-rated poor at food poor dito po sa Pilipinas? Siguro din kasi more or less ang ulat ng official stats sa gobyerno, mga kalahati ay sakuran sa Pilipinas. Ngayon bagamat mga siguro sa tunga lang baka 8 to 10 million lamang sa mga manggagawang covered ng mga DOLE regulations dahil mga inspectors sila, malaking salig talaga yan yung usapin ng minimum wage. Kung papanatiling mababa yung minimum wage, hindi nga binibigay yung minimum wage ng maraming mga negosyante, nagkakalusot sila na mas mababa pa yung bigay. So sa amin, isang sobrang epektibong paraan para nga mabawasan ang kahirapan, yung tumutubo yung mga kumpanya, walang duda. Wala pa kami sa pag-attend namin ng mga hearings, pag-engage namin sa mga dialogue, wala pa ni isang kumpanya nagpakita na hindi nila kaya magbigay ng makabuluhang dagdag sahod, 200, 340 pesos. Sabihin na nila hindi namin kaya, pero ayaw pakita yung financial statement. So, sa amin, yun ang isang indirect na pruweba, kaya nila magdagdag ng sahod. Syempre, kung magdagdag ng minimum wage at obligin yung mga kumpanya dagdagan ng sahod, lahat ng mga ngayon ay minimum wage earners na actually sa ilalim ng linya ng kahirapan. Kasi yung minimum wage sa buong Pilipinas, mas mababa sa official poverty line ng gobyerno. Sa amin, iangat mo sana yung minimum wage, at least, minimum ba kaya na doon sa linya ng kahirapan. Of course, kahit pa paano, hindi naman universal, hindi naman lahat, pero may aangat dyan doon sa kanilang kagalingan. At sa amin, choice ng gobyerno yan eh. Pero kung isipin nila, hindi kaya dahil kailangan namin ng suporta ng mga negosyante sa halalan, doon may problema. Tinitignan ko itong study nyo eh. Sabi nyo itong minimum wage, like for NCR, dapat doble actually, di ba? Para magkaroon ng, ng maayos na pamumuhay ang isang pamilya dito sa NCR. Yung iba may mga panukala sila for legislated wage increase. Alam ko yung mga ibang senatorial candidates, di ba, sinusulong nila yan. Yung ganun ba, pwede ba yon? Or syempre, depende pa rin kung maipapasa yan sa Congress na 1,000 pesos ata yung sinusulong nila na na minimum wage ba? Or Well, right time, pinakabanti alam ko ay yung 200 pesos eh. Medyo, I think, pinasa na sa lower house yon. Sa amin, kulang pa rin yon. Pero malaking bagay na kumpara dun sa mga 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos na pagtaas. Pero sa amin, kung mabigay yon, hindi pwede sabihin ng mga kumpanya na hindi nila kaya ipatupad yung ganong klaseng pagtaas. Kasi kinumpit din namin gamit ang datos ng Philippine Statistics Authority, yung pagbibigay halimbawa ng 200 pesos na across the board increase sa lahat ng kanilang manggagawa. Alam niyo, more or less 11% lamang ng tubo ng large enterprises. More or less 12% lamang ng micro, small, and medium enterprises na tubo. So kumbaga, bawas talaga sa tubo ng mga employer yan. Pero ang laking ginhawa sa kanilang manggagawa. Sa amin yun ang punto Sa panahon ng kagipitan, may atrasan yung mga negosyante. May tubo sila, may nipon silang yaman. Yung mga manggagawa, isang kagi, isang tuka. So sana naman, ayun, hindi na mag-lip service na nation building o lip service na inaalaga na yung manggagawa, magdagdag sahod. Okay. Ako po dito sa kung mapapansin natin yung policy talaga ng gobyerno natin ngayon sa paglaban dito sa kahirapan, ang sinasabi nila, nakatuon sila sa inflation control at yung isa pa, yung investment promotion para mas marami daw mag-invest po dito sa ating bansa. Is that enough para po matugunan itong kahirapan na nararanasan natin ngayon? Well, kung inflation control pag-uusapan, bahagi lang yun ng story. Ang kailangan, mas mura yung pagkain. So, naging matagumpay sila sa inflation control. Pero we'd argue, may supply and demand nangyari dyan Kung halimbawa, kulang ang kita ng mga pinakamahirap na pamilya. Tulad nangyari ngayon, dahil hindi nakakuha ng ayuda, makukontrol ng inflation kasi mahihina yung demand nila sa merkado. Pero sa amin, hindi tamang inflation control yan. Ang inflation control hindi dapat sa pag-ipit ng demand na mahihirap. Inflation control dapat paglaki ng supply ng bating pangailangan. So tingin namin, dapat buuin yung larawan na yun. Inflation control, merong tamang paraan,
may maling paraan. Unfortunately, yung maling paraan ng ginawa ngayon na inipit yung paggastos sa mga pinakamahirap. Pero in terms of investments, kami, alam mo, ang kailangan talaga paunlarin, Filipino investors eh. Parang nagtataka kami bakit palagi nagkakandara pa yung gobyerno na ibigay lahat sa International mga investors. foreign Oo, investors. Kasi oo. una, apat na dekada na tayo nagbukas sa foreign investors. Oo. Ano nangyari sa ekonomiya natin? Agrikultura, pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa. Manufacturing, pinakamaliit mula 1949, halos 80 years ago. So, kung ang tingin natin palagi sa labas, para salbahin tayo, wala sa interest na salbahin tayo. Pupunta sila dito para kumita mula sa Pilipinas. Balik na rin natin. Tumingin tayo sa kaya ng Pilipino, magnegosyo, mag-invest sa sariling bansa, palakasin ang lakas paggawa natin, productivity natin, skills natin, technology natin. Ganun dapat na gawin ng gobyerno. Pero nga, napansin nyo, nakatakot yung sabi ng gobyerno. Nung pinatawag ng taripa ng US yung Pilipinas, sabi nila, magkikipag-negotiate kami na ibukas namin ang buong ekonomiya sa US para babaan ang taripa. Mali yun. Apat na dekada tayo nagbubukas. Kung magsa ekonomiya natin, tapos ngayon, yung Presidential Economic Advisor sabihin, hindi, ang solusyon higit na pagbukas. Medyo parang utu-utu na yata tayo. Medyo kailangan i-musto lang yung pag-iisip eh. May maling orientasyon sa Ibang topic pa yan, mahaba-haba pa ang diskusyon dyan sa reciprocal Kaya tariff nagtanong na yan. sinasagot ko lang naman. Sorry. Pero may point, di ba? Oo. Pero ito, last na lang po, bago namin kayo bitawan, Sir Sonny, kung hindi po magbabago itong economic policies ng ating gobyerno, ano po ang inaasahan ninyo na magiging galaw nitong self-rated poverty natin sa mga susunod na buwan? Well, kami, 100% sure kami. Lalo na may kaguluhan sa pandidiging ekonomiya na kung saan masyado tayong umaasa, imposibleng manatili sa ganitong relatively mababang self-rated poverty. Sa darating na taon, pagkatapos ng halalan, pag naubos ng ayuda, kapag na-discredit na yung ekonomiya, tataas uli yung self-rated poverty. Unfortunately, kailangan makialam ang gobyerno para salbin ng Pilipino. Huwag naman salbin yung mga negosyante. Okay yung mga negosyante, iyaman sila, ano man ang gawin nila. Nakakabahala yung sinabi ni Sir Sonny, no, na kung di sila kikilos. Kung umaaray na po tayo ngayon sa presyo ng mga bilihin, mas aaray pa po tayo sa mga susunod na buwan at panahon. Maraming salamat po, Sir Sonny Thank you, Africa. Sonny. Hanggang sa susunod po muli. Yes po, magandang umaga. Ingat po. Thank you so Good much. Yan nga po ang morning. Executive Director ng Ibon Foundation, Sir Sonny Africa.